Ang pelikula ay nagsisimula kay Eddie, ang ating bida, na nasa tuktok ng isang skyscraper at nag-aalangan na tumalon mula sa balkonahe habang may agresibong kumakatok sa pintuan niya. Ang kwento ay bumabalik sa ilang linggo bago ito, kung saan si Eddie ay isang nahihirapang manunulat na may writer's block. Siya ay magulo at hindi maayos dahil sa pagkabigo at pagkalulong sa alak. Ang kanyang kasintahan, si Lindy, ay nakipaghiwalay sa kanya dahil sa kawalan ng progreso sa buhay. At tila kawalan din ng motibasyon at focus. Kinabukasan, pauwi si Eddie nang makasalubong niya si Vernon, ang kapatid ng kanyang dating asawa na si Melissa, na inimbitahan siyang mag-inuman sa isang bar. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Eddie kay Vernon ang tungkol sa kakulangan niya ng inspirasyon sa pagsusulat at tinukso siya ni Vernon bago inalok ng sample ng isang bagong gamot na tinatawag na NZT-48, isang nutrapak na pampalakas ng utak na sinasabing nakakatulong sa creative problems, at nagpapagana ng buong kapasidad ng utak. Bagamat nagdadalawang isip, kinuha ni Eddie ang gamot. Binigyan din siya ni Vernon ng business card bago umalis. Pagka-uwi ni Eddie sa kanyang apartment, siya ay hinarap ng asawa ng kanyang landlord na galit dahil sa hindi pagbabayad ng renta. Sa sandaling yon, umepekto ang gamot at biglang nagkaroon si Eddie ng perpektong memorya at kakayahang mag-analyze ng maliliit na detalye sa napakabilis na paraan. Pati ang kanyang pakikisalamuha ay napahusay. Dahil sa bagong kakayahan, pinakalma niya ang babae, tinulungan ito sa homework sa law school, at nagkaroon sila ng pagtatalik. Ang bagong abilidad na ito ang nagbigay motibasyon kay Eddie na linisin ang kanyang apartment at nabigyan siya ng inspirasyon para tapusin ang kanyang libro. Kinabukasan, nagising siya at napagtantong wala na ang epekto ng gamot at bumalik siya sa dati niyang estado. Naalala niya ang sinulat niya at ipinasa ito sa kanyang publisher na nangako na gagawin ang kumpletong proyekto. Ngunit pagdating sa bahay, naabutan niya ang maraming voicemails mula sa publisher na humanga sa kanyang gawa at hinihiling na agad siyang tumawag. Dahil dito, natuwa si Eddie ngunit naisip na hindi siya makakapagsulat ng maayos ng walang NZT, kaya hinanap niya si Vernon upang kumuha pa. Pagdating niya sa bahay ni Vernon, natagpuan niyang bugbog ito at may mga sugat sa mukha. Pumayag si Vernon na bigyan siya ng mas maraming NZT ngunit ipinagawa muna ito ng ilang errands. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Eddie ngunit nadatnan niyang patay na si Vernon at magulo ang bahay nito, tila hinahalughog ng kung sino mang pumatay sa kanya. Dahil sa gulat at pagkalito, tumawag si Eddie sa 911 upang i-report ang krimen. Ngunit napagtanto niyang hinahanap ng mga salarin ang NZT. Umaasang hindi nahanap ang supply. Hinanap ni Eddie ang gamot at natagpuan ito sa oven bago dumating ang mga pulis. Siya ay kinwestiyon ng mga pulis ngunit kalaunay pinalaya dahil wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya. Dahil may sapat na supply ng NZT at kaunting pera, nagsimulang gumanda ang buhay ni Eddie. Sa bagong kakayahan, natapos niya ang kanyang libro ng mabilis at nahanap din ng oras para sumubok ng iba't ibang aktibidad. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar kasama ang ilang bagong kaibigan na mayayaman dahil na rin sa impluwensya ng gamot. Ngunit napagtanto niyang maaari pa siyang makamit na higit pa kaysa sa pagiging tagasunod lamang ng kanyang mayayamang kaibigan kaya't sinubukan niyang mag-invest sa stock market. Hindi nakapagtataka, natutunan niya ang mga pasikot-sikot nito gamit ang NZT at nagsimulang kumita ng malaki mula sa maliit na puhunan. Sa kagustuhang magkaroon ng mas malaking pera, nang utang siya ng $100,000 sa kilalang loan shark na si Gennady. Pagkatapos nito, natanggap si Eddie sa isang brokerage firm kung saan nadobol ang kanyang puhunan sa mahigit $2,000,000 sa loob ng ilang linggo, na labis na ikinagulat ng lahat. Samantala, muling nagkabalikan sina Eddie at Lindy ngunit tila naiilang si Lindy nang marinig ang matatas na Italyan ni Eddie habang umu-order ng pagkain sa isang waitress. Kinagabihan, napansin ni Eddie ang isang lalaking sumusunod sa kanila ngunit hindi siya nabahala. Sunod, ang tagumpay ni Eddie sa stock market ay nagbigay daan para makilala ang isang bilyonaryong negosyante na si Carl Van Loan. Nalabis na humanga kay Eddie at sinubukan ang kakayahan nito sa pamamagitan ng pagpapayo sa isang merger sa isa pang bilyonaryo na si Hank Atwood. Pagkatapos ng pulong, nakaranas si Eddie ng 18 oras na pagkawala ng alaala bilang epekto ng NZT, na tinawag niyang time skip. Sa panahong ito, naglakad siya ng mahigit 30 block, nakipag-away, nagpunta sa club at natulog kasama ang isang babaeng nakilala niya sa isang party.
Kinabukasan, naramdaman ni Eddie na hindi siya maganda ang pakiramdam at sinubukang tigilan ang NZT. Ngunit napagtantong hindi niya magawang mag-aral o suriin ang mga dokumentong ipinadala ni Van Loon. Sa isang pulong kay Van Loon upang pag-usapan ang tungkol kay Hank Atwood, hindi makapag-concentrate si Eddie at bigla siyang umalis matapos makita sa balita na may isang babaeng natagpuang patay sa isang hotel room. Napagtanto niyang ito ang babaeng nakasama niya sa panahon ng kanyang time skip. Nagsimula nang magtaka si Eddie kung posible bang siya ang pumatay sa babae habang nasa ilalim ng epekto ng NZT. Sinubukan niyang makipagkita kay Melissa upang tanungin kung may alam ito tungkol sa gamot ngunit tila hindi ito sigurado kung gusto niyang makipagkita. Sa kalaunan, napagtanto ni Eddie na halos lahat ng gumamit ng NZT mula sa listahan ng mga kliyente ni Vernon ay namatay o na-hospital, maliban sa isa, na siyang lalaki sa trench coat na sumusunod sa kanya. Dahil sa matinding pagkalito, tumakas si Eddie gamit ang taxi matapos makita ang lalaking ito. Kalaunan, nagkita sila ni Melissa, na inamin na gumamit din siya ng NZT. Sinabi niyang nang itigil niya ito, nakaranas siya ng matinding rebound effect na pisikal at mental. Pinayuhan niya si Eddie na bawasan ang paggamit ng gamot dahil ang biglaang pagtigil ay maaaring makamatay. Samantala, sinalubong si Eddie ni Gennady na humihingi ng bayad sa kanyang utang kasama ang interes. Nang makita ni Gennady ang NZT sa kanya, kinuha ito at ginamit si Eddie bilang supplier ng gamot. Sa desperasyon na makahanap ng gamot matapos ang panghuli niyang 12, pumunta si Eddie kay Lindy at inamin ang lahat. Hiniling niya kay Lindy na kunin ang kanyang supply sa apartment nito. Habang papunta, napansin ni Lindy ang lalaking naka-trench coat na sumusunod sa kanya at tumawag siya kay Eddie para sa tulong. Inudyukan siya ni Eddie na uminom ng isang tableta ng NZT, na nagbigay kay Lindy ng napakataas na kakayahang mag-isip at nakatulong para makaiwas sa lalaki. Dinala niya ang gamot kay Eddie ngunit ipinahayag ang pagkadismaya dahil nakikita niyang bumabalik si Eddie sa ugali na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kinabukasan, sinubukan ni Eddie na pag-aralan ang epekto ng NZT sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang schedule ng tulog at pagkain upang maiwasan ang masamang epekto nito. Nag-hire siya ng laboratorio para sa reverse engineering ng gamot, isang abogado upang iwasan ang anumang investigasyon mula sa pulisya tungkol sa pagkamatay ni Vernon at ng babae sa hotel, at 2 bodyguard upang protektahan siya mula kay Gennady at iba pang banta. Sa araw ng merger, ipinaalam ng asawa ni Atwood kay Van Loon na si Atwood ay nasa coma, dahilan upang hindi maituloy ang kasunduan. Napansin ni Eddie na ang driver ni Atwood ay ang lalaking naka-trench coat at napagtanto niyang ang sakit ni Atwood ay epekto ng NZT. Kinabukasan, sumali si Eddie sa isang police line-up matapos siyang matukoy bilang huling nakitang kasama ng babaeng namatay sa hotel. Ngunit kinuha ng kanyang abogado ang pagkakataon upang nakawin ang kanyang supply ng NZT. Sa parehong oras, napansin ni Gennady na hindi tutupere ni Eddie ang kanyang pangako na magbigay ng NZT at sinubukan siyang pilitin. Habang nagkakagulo, nagkaroon ng withdrawal symptoms si Eddie habang ini-interrogate ni Van Loon tungkol sa merger. Tumakbo siya sa banyo upang uminom ng tableta ngunit napagtantong wala na ito sa kanyang pag-iingat. Nang makauwi, natuklasan ni Eddie ang mga kamay ng kanyang bodyguard sa isang kahon na iniwan sa kanyang pintuan. Nagdesisyon siyang magtago sa kanyang apartment habang naririnig ang mga tauhan ni Gennady na sinusubukang buksan ang kanyang pintuan. Ito ang eksena mula sa simula ng pelikula. Nang walang mapagpipilian, sinubukan ni Eddie na magpakamatay ngunit sa huli, ang kanyang survival instincts ang nagbigay sa kanya ng ideya kung saan maaaring nakatago ang huling tableta. Ngunit bago pa niya magamit ito, dumating si Gennady at ininjection ang kanyang huling 12 ng NZT. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Eddie na talunin si Gennady gamit ang kutsilyo at tinapos ang natitirang mga tauhan nito. Ginamit ni Eddie ang dugo ni Gennady upang muling makuha ang epekto ng NZT. Makalipas ang 1 taon, si Eddie ay matagumpay na senador na. Muling lumapit si Van Loon upang alukin siyang maging lobbyist kapalit ng supply ng NZT, ngunit sinabi ni Eddie na na-perfect na niya ang formula at hindi na niya ito kailangan. Sa huli, makikitang marunong pa rin si Eddie sa Mandarin habang kumakain kasama si Lindy, na tila nagpapatunay na hindi niya lubos na iniwan ang NZT habang siya'y ngumiti ng misteryoso.